Masama ba talaga ang bitsin o MSG? Yan ang alamin natin sa video na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Ako po pala ang inyong Kuya Ting na nagsasabing higit pa sa kayamanan ang ating kalusugan. Walang kwenta ang kahit ayong yaman kung ikaw mismo ay hindi na makikinabang pa. Ang kalusugan din ay mahalaga para sa pag-abot ng ating mga pangarap. At bago tayo mag-umpisa, maraming salamat po sa inyong suporta sa aning channel at sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Mag-ingat po kayo palagi. Ang monosodium o glutamate MSG o mas kilala sa tawag na bitsin sa Pilipinas ay nagawa noong 1908 ng isang biochemist doktor na si Dr. Kikunae Ikeda, isang Hapon. Para may konting idea lang po tayo. At sa mga katanungan kung nakakasama ba o nakakabuti ang bitsin o MSG, unahin muna nating alamin kung ano ang sangkap nito. Ang bitsin o MSG o monosodium glutamate, ayon sa aking pananaliksik, ang pangunahing sangkap nito ay tubo o sugarcane, kasaba at mais. Ang glutamate acid ay karaniwang bahagi ng prutas, mga gulay, isda at karne. At kung ito ay dadaan sa proseso ng fermentation, ito ay magiging glutamate na nagpapasarap sa ating mga panglasa. At mula sa mga ingredients ng MSG o bitsin, ay masasabing ito ay hindi masama sa ating katawan. Ang nakakasama dito ay kung nasusobrahan ka sa paggamit ng bitsin. Posible itong nakakasama sa kalusugan. Tulad lang din ito sa paggamit ng labis-labis na asukal at asin. Pero kung ang bitsin ay ginagamit lang ito sa tamang dami, ito ay maganda sa ating katawan. At malayo sa mga sinasabi ng iba na ito ay nakakapagdulot ng kanser. Isang patunay dyan, kung masama ang produktong ito sa ating kalusugan, bakit marami tayong nakikita sa ating mga merkado, malayang nakapagbinta at approve ng ating food authority? Ibig sabihin lang nito, ligtas itong gamitin. Pangalawa, ang sobrang pagkain ng asin ay pangunahing dahilan kung bakit tumaas ang ating blood pressure. At ito ay nakakapagdulot ng masama sa ating katawan. Dahil ang asin ay isang pangunahing sangkap sa pagluto natin, kaya hindi maiwasang ang gumagamit nito. At habang tumatagal ang paggamit natin sa asin araw-araw, ay tumataas din ang level ng ating panlasa nito. Kaya dito napapasok ang ating bida, ang MSG, monosodium glutamate o bitsin na malaki ang may tulong sa kalusugan. Dahil kinokontrol niya ang paggamit mo ng asin. Dahil kapag nilagyan mo ng bitsin ang isang recipe o ang isang pagkain, maging ito man ay gulay, isda o karne, ayon sa pag-aaral, ang sodium content nito ay napapababa ng bitsin. Dahil din sa paglalagay ng bitsin ay naiiwasan ang maglagay ng maraming asin sa ating mga niluluto dahil pinapasarap na ito ng bitsin. Medyo kakaiba nga ito, di ba? Kasi yung inakala ng karamihan na nakakasama ang bitsin, hindi naman pala, nakakatulong pa nga. Kaya hanggang sa ngayon, wala pa talagang siyentipikong pag-aaral na makakapagsabi na nakakasama ang MSG, monosodium glutamate o kilala bilang isang bitsin sa Pilipinas. At ayon sa mga haka-haka, lumalabas na ito'y paninira lamang. Ang produktong bitsin ay nakikita natin sa iba't ibang dako ng mundo. Isa lang ito sa mga nagpapatunay na ang United States Food Authority at maging Philippines Food Authority at ang buong mundo ay sinasang-ayunan na ang bitsin ay hindi nakakasama sa ating kalusugan. Okay? Kung may natutunan kayo sa video na ito, baka naman pwedeng makahingi ng isang pabor. Pahit naman ng likes. Salamat po.